Mga kapatid! Hintayin mo ako, miss. Bakit ka umakyat dyan? Hoy kuya! Umakyat ako dito pero ngayon hindi ako makababa. Sige. Umakyat ka sa balikat ko. Napakataas. Kung mahulog ka, pwede mo ba akong tulungang bumaba? On! Oh! Ibaba mo ako! Oh my goodness! On! Pero bakit ka umaakyat sa pader? Miss, bayaran mo ako. Ito. Ito ang aking ina. Miss. Tama na ang huminto. Patuloy kang umaakyat sa akin. Anong ginagawa mo? Ilang trabaho pa ba ang meron ako doon? Sorry kung nasaktan kita. Miss May. Ano ang gagawin mo sa paalam na ito? Wala akong pake. Bakit ang dami kong nakikitang sugat sa mga kamay mo? Ano bang problema mo? Ang bagay ay... Kung ayaw mong magsalita, okay lang. Payo ko lang. Mas mahalin mo ang sarili mo. Kapatid ni Mrs. Jiang. Kailan ako magbabayad? Napakabango ngayon. Uminom ka na ng tubig. So in short, kailan ka magbabayad? Boy, pakiusap ko, patawarin mo ako. Napakahirap din ng bahay ko. Pero napakalaki ng utang hindi ko na mabayaran. To tell you the truth, kakauwi ko lang galing trabaho at sobrang init. Wala itong pakialam. Binabalik ang utang. Kung may utang ka sa akin, kailangan mong magtrabaho para kumita ng pera para bayaran ako. Tama! Sa ngayon, masarap, matamis. Pangako magbabayad sa oras. At ngayon, sino ang gusto mong iyakan? May! So in short, dapat ba akong magbayad o hindi? Boy, pakiusap ko. Bitawan mo ang kamay ko. Ano ang maaari mong gawin? Kahit ganito ang itsura nitong matandang babae, meron din siyang maganda at maduming anak. Ibenta mo sa akin. Utang. Hindi ba? Ito ang aking anak na babae. Hindi ko kailangan ng anumang bagay na ibinebenta. Utang at pakitang tao pa? Sinabi ko sa kanya na tandaan. Ngayon, isa, ang iyong anak na babae ay babalik sa akin. Tanggalin ang utang. Magsaya ng sama-sama. Dalawa, ikaw ang dapat magbayad ng utang ko. At dapat, sumunod din sa akin ang mga anak mo. Ibigay mo na. Bitawan mo ang kamay ko. Ang aking anak na babae ay hindi isang kalakal para sa iyo upang bumili at magbenta. Ngayon, kahit mamatay ako dito, hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang bastard na tulad mo. Hey! Kung may paraan, huwag pumunta. Impyerno na walang pinto. Gusto mo bang pumasok? Ikaw! Lumaban ka! Bitawan mo ang kamay ko. Huwag mo nang pakasalan ang nanay ko. Patay na ang nanay ko. Nakuha ko na. Sinusundan ko kayo. Masarap bang malaman ang mga ganyang bagay? Tara na! Baby, kasama si baby. Nanay, simula ngayon magiging asawa ko na siya. Okay. Basta hindi walang kwenta. Umuwi ka na! Ito, kainin mo na. Grab it, dali. Mayroon ka pa bang degree na ito? Ito, naglakas loob ka pa bang magtanong? Ang pagising ng huli sa umaga at pagkakaroon ng ganitong pakiramdam ng pagkain ay napakaswerte para sa'yo. Kumain ka dali. Pagkatapos maglinis ng bahay, ang bahay ko ba ay walang iba kundi ikaw. Alam mo yan? Bilisan mo ang iyong mga braso at binte. Dahan-dahan ngunit dahan-dahan. Ina at anak, ito. May ganitong walang kwentang kalokohan. Sabi mo ilang lalaki ka na ba naging sikat? Nanay mo, sayang ang bigas. Diyos ko, I'm so happy, wala akong magawa. Alam mo kung ano ngayong araw. Natalo ba ang tatay mo sa pagsusugal? Nangangati ang mata ko kapag tinitignan mo yung mukha mo. Lumabas ka. Aray, may ganitong grupo. Nay, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa bahay na ito. Ito, sinasabi ko sa'yo. Nakakainis ang tingin ko sa'yo. Ngayong gabi kailangan mong magpuyat para makapagluto ka para sa pamilya ko. Narinig mo na ba? Ano ang dapat kong gawin? At yung mesa sa bahay ko? Wala na ang pagkain at inumin. Dapat ay mainit hanggang bukas ng umaga. Malamig. So ngayon may iba pa akong matitira? Bilisan mo at pumasok ka dito. Mas mabilis ka pa rin ba? Gusto mo bigyan kita ng blowjob? Umalis ka dito. So,
Yun ang nangyari. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Bukod sa pagpapayo sa kanya na huwag nang malungkot, dapat mong mahalin ang iyong sarili. Grabe ang trato nila sa kanya. Bakit hindi mo rin siya iwan? Ang taong tumulong sa kanya ng walang kondisyon, ang kanyang mga magulang lamang at ang kanyang sarili. Ngunit ang mga tagalabas ay hindi makakatulong. Patuloy na umasa sa tulong ng mga tagalabas. Sa tingin ko, hindi ito masyadong matalino. Alam ko lahat ng sinabi mo. Kung may utang pa ang mga magulang ko sa kanila ng 300 million, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano may gustong nagtatrabaho bilang isang hiram na kalabaw sa nayon? Hindi yan punching bag para magalit. Nilikha nila ako ngayon. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Ang hirap mong marinig na sinasabi niya yan. So saan ka pupunta ngayon? Ngayon ay wala na rin siyang tirahan. O kung pumupuna ka rin, maaari ka bang pumunta sa aking lugar at lumikha ng ilang araw? Okay. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Wala. Arayo, may ganitong grupo. Nay, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa bahay na ito. Ito, sinasabi ko sa'yo. Nakakainis ang tingin ko sa'yo. Ngayong gabi, kailangan mong magpuyat para makapagluto ka para sa pamilya ko. Narinig mo na ba? Ano ang dapat kong gawin? At yung mesa sa bahay ko, wala na ang pagkainin at inumin. Dapat ay mainit hanggang bukas ng umaga, malamig. So ngayon may iba pa akong matitira. Bilisan mo at pumasok ka dito. Balak mo ba talagang magtayo ng pabrika dito? Ngunit ang lugar na ito ay rural at atrasado. Hindi ka ba natatakot sa pagkalugi kapag nagtayo ka? Kaya bakit hindi maaaring magtayo ng pabrika dito, di ba? Matagal na ako dito. Ito ay isang napakalayo at mahirap na lugar. Wala man lang sasakyan na dumaan. Ang pagtatayo ng pabrika dito ay tiyak na isang kawalan. Isa akong business person. Kung masama kang tao, hindi ka malalantad. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang lugar na ito ay liblib. Ngunit hindi kalayuan sa sentro ng lungsod. Mga 40 puno lang. Kung magtatayo tayo ng pabrika dito, kaya ang pangangalakal ay napakamaginhawa. Tsaka tignan mo, maraming berdeng puno dito. Kung magtatayo ka ng pabrika, huwag matakot na maapektuhan ang kapaligiran. Tumingin ka dyan, merong maraming mga network ng ilog. Kaya't ang tubig sa pabrika ay hindi kailanman nagkukulang. Higit pa rito. Itong lupain dito ay nasa posisyon kung saan nakaupo ang tigre. Bumalik sa bundok, nasa unahan ng ilog, sa likod ay mga bundok. Isang lugar kung saan nanginginig ang langit at lupa sa mga bulaklak. Ang lahat ng bagay ay lumalaki, ngunit sa huli ito ang mahalaga. Kung magtatayo ako ng pabrika dito, ito ay lilikha ng mga trabaho para sa mga tao dito. Maganda rin ang reputation ko, kaya sumunod ka sa akin. Ito ba ay isang tubo o isang pagkalugi? Ano sa tingin mo? Tumakas ka pala kasama ko. Ngunit, ayos ang lalaking ito, may pera ito, bumili pa ito ng lupa. Ngayon ay nagtayo pa ito ng kanyang pabrika. Ang ganitong uri, hindi mo ako matatakasan. Sabihin mo na, bakit mo ako pinapunta dito? Dahan-dahan lang, uminom ng malamig na tubig. Hayaang lumamig muna at pagkatapos ay magsalita. In short, bakit mo ako pinapunta dito? Nakuha lang. Hindi sinasadyang pumunta ako sa palengke, nakikita kita, sino ang nakikita mo. Pero mukhang masarap ang lalaking iyon. Tiyak na matagal na tayong magkasama, di ba? Pero yun lang. Diretso ako sa punto. Hindi na siya pagod sa paglalakad. Ngayon may utang ka pa sa akin ng 300 milyon. Hinihiling ko sa iyo. Dapat matulog kasama ang lalaking iyon. Para dalhan ako ng pera. Sa tingin ko natulog ka sa lalaking iyon. Okay lang naman sigurong matulog ng 10 beses ngayon, di ba? Isuko na agad ang maruming pag-iisip na yon. Walang mali sa akin at sa kanya. Kung gusto mo ito, sige na matulog ka na. Nawala ang iyong reputasyon. Ito, hindi ka umiinom ng maruming alak, tama ba? Hindi ka umiinom ng alak, tama ba? Ikaw ngayon, ikaw ay nagbubuhos ng luha sa puso ng mga tao tulad nito. Napakasama mo, bastard, nawalan ako ng pag-aaral. Sige, malalaman mo kung ano ang pagiging magalang. Diyos ko, nanay! Diyos ko, nanay! Ano bang ikinagaglit mo? Hoy, kailangan mong magtanong. Ang asawang binili ko, Diyos ko, pangalan ko ang pangalan ko. Ngayon lang, pagpunta ko sa palengke, nakita ko ito at napaungol. Nanay, tumigil ka at payuhan mo siya. Hindi siya nakikinig sa kanyang ina. Isa pa, bigo pa rin siya sa hustisya ng kanyang ina. Nagbabrowse para makilala ang nanay na ito. Galit ba ito? Bakit niya ginagawa iyon, nanay? Ina ng asong ito. Sige, hayaan mo akong hawakan ito. Nanay! Pangalan ko ang pangalan ko. Maglakas loob ka bang makipag-away sa akin? Ang krimen ng pangahas na buhusan ako ng tubig. Maghintay ka. Tingnan kung paano kanya tratuhin. Ito ang aso!
Nandito ka ba para maging isang ina? Bituin? Protektahan ang bawat isa, ha? Hoy, ang bastos na yon. Lalaki ka, pero tinalo mo ang mga babae ng ganyan. Hindi ka ba pwedeng mapahiya? Lalaki ka ba? Bakit tayo dapat mahiya? Asawa ko siya. May utang ka sa akin ng 300 milyon. Asawa ko. Ano ang gusto kong gawin? Napakasama mo sa mga aso, Nay. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Pero hindi ko kayang panindigan at panoorin mo siyang matalo ng ganyan. Ang mga babae ay para sa pag-ibig, hindi para mahuli ka. Ano ang utang niya sa iyo ng 300 milyon? Kuya, nahuli mo ako ng walang bantay. At ako ay labis na nagpapasalamat. Hindi mo na kailangang gumastos ng isa pang 300 milyon sa akin. Babayaran ko siya. Pero sa isang kondisyon, dapat maghiwalay ang dalawa. Hindi mo siya mahal. Kung gayon, huwag mo siyang pahirapan. Sa ito ay 300 milyon. Ang password of X6 na numero 1. Pabayaan mo na siya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang aking malayang kalooban. Tsaka sinabi ko na sa'yo, ako ay isang business star. Kung gayon, hindi ito mabubunyag. Ngunit hindi. Ina ng asong ito, ngunit nahuli siya ng aso. Diyos ko, guro. Lagi ba kayong nandito ng nanay mo? Napakalaking tulong nito para sa akin. Narinig ko kayo ng nanay mo, nakakuha lang ng 300 milyon, di ba? Kaya kanina ka pa may utang sa akin. Huwag na huwag kang magpapanggap na ako. Boy, mangyaring tulungan ng aking ina at ako ilang araw okay na? Ilang araw pa? Sandali lang, sandali lang, sandali lang, sandali lang. Teacher, please, paalam na. Diyos ko, pera ko, Diyos ko, pera ko, salamat pera ko, Diyos ko. Sabihin mo na, sabihin mo lahat, wala na ang pera dahil din sa'yo. Kung hindi ka kasali sa pagsusugal, uupo ba kayo ng nanay mo sa isang tumpok ng ginto ngayon? Diyos ko, ang aking ginto, pera ko, Diyos ko, nakalimutan mo ang pangalang Precious, Diyos ko. Halpa yang membuat mu begitu kesal anda mengatakan niya. Sebenarnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah memberiku tempat tinggal. Bantu juga saya membayar 300 juta lebih. Hubungan ini, saya tidak tahu bagaimana cara membayar dengan cukup. Saya berjanji, setelah saya mendapatkan pekerjaan, bisakah saya membayar Anda dengan cicilan bulanan? Ina do ingin membayar hutang saya? Ya, saat ini saya kekurangan posisi manajemen. Dia dari sini tong termasuk dalam medan di sini dan juga kenal banyak orang di sini. Membiarkannya dalam posisi ini adalah hal yang paling masuk akal. Saya akan memotong hutang dari gaji Anda. Apakah itu oke? Ya, sangat bagus. Terima kasih yang telah menerima saya bekerja. Saya pasti akan bekerja keras agar tidak menyia-nyiakan bantuan Anda. Baiklah, saya percaya kamu.